Hi, good morning. Welcome to Weekly Habit. Ang topic po natin ngayon ay Malakay Chapter 3. And bago po tayo dumako po doon, tayo ay manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa ituturo mo sa oras na ito, Panginoon. Give us a wisdom and knowledge, Lord God. Knowledge and Panginoon, Lord God, and Lord God, yung word sa bawat Panginoon sa pagkakadeliver mo, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang mahuna, Panginoon. Patuloy na turuan mo po kami, Panginoon, at patuloy na baguhin mo ang puso namin, Panginoon. Patuloy na baguhin ang puso ayon sa iyong kalooban, Panginoon, at patuloy namin, Panginoon, na malakaran ang iyong salita ayon sa iyong turo, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. At patuloy ka namin pinupuri at sinasamba, Panginoon, sa iyong pagsamba, Panginoon, Jesus, natin, Lord God. Amen. Amen. Okay, ito yung word natin. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At si Yahweh ng iyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay niyong sugo at ipahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makakatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makakaharap kapag mapakita na siya para siyang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang sabon na may matapang na sangkap. Darating siya at maupong tulad ng isang tagapagdalisay ng pilak. Dadalisayin niya ang mga anak ng lalaki ni Levi katulad ng ginto at pilak, at sa pamamagitan nito ay magiging karapat-dapat ang kanilang handog ay Yahweh. Dahil dito, ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Juda at Jerusalem ay magiging palugod-ugod kay Yahweh tulad ng dati. Sinabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, darating ako upang hatulan ang mga mangkukulam, ang mga mangangalunya, ang mga bulaang saksi, ang mga manandaraya sa kanilang mga manggagawa, ang mga nagsasamantala sa mga byuda, sa mga ulil at mga dayuhan, at ang mga hindi gumagana sa akin. Ako si Yahweh, hindi pa kayo lubusang nalilipol sapagkat hindi ako nagbabago sa aking pangako. Subalit tulad ng iyong mga ninuno, tumalikod kayo at sinuwan niyo ang aking mga kautusan. Manumbalik kayo sa akin at manumbalik din ako sa inyo. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, itinatanong nyo paano kami manunumbalik sa inyo. Ang tanong ko na may matuwid, bang pag nakawan ng tao ang Diyos, hindi mo pinagnanakawan niyo ako sa paanong paraan? Sa mga ikasampung bagay at mga handog, isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Dalhin niyo ang buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. Subukin niyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala, hindi ko rin hayaang salantain ng mga balang ang inyong mga pananim at namumunga na ng sagana ang iyong mga ubasan. Dahil dito, sasabihin ng lahat ng bansa na ako'y mapalad sapagkat napakainang manirahan sa inyong lupain. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Masakit ang sinabi niyo tungkol sa akin, sabi ni Yahweh. Ngunit ang itanong ninyo, ano ba ang sinabi namin laban sa inyo? Sabi niyo, walang saysay ang maglilingkod sa Diyos. Ano ba ang pagpapala ano ba ang mapapala natin sa pagsunod sa kanyang mga utos o sa pagpapakita natin kay Yahweh na nagsisisi tayo sa nagawa nating kasalanan? Gibat kung sino ang palalo ay siya pang pinagpapala, hindi lamang nananagana ang masama, kundi sinusubok na nila ang Diyos sa paggawa nila ng kasamaan. Ngunit hindi
sila parusahan. Pagkatapos ng usap-usap ng mga tao, may paggala kaya pinakinggan niyang mabuti ang kanilang usapan, kaya ipinatala niya sa isang aklat ang mga pangalan ng mga gumagalang sa kanya. Magiging akin sila, sabi ni Yahweh sa makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ako'y kumilos, itatangi ko silang bilang sarili akin. Ililigtas ko sila tulad ng pagliligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Muling niyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at masama, at ang taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa kanya. Amen. Bali, ito po yung ito yung word ng Lord ng Malakay chapter 3. Dito sa Malakay chapter 3, yung una kong nakita dito is yung God sees everything. Nakikita ng Diyos ang lahat. Minsan akala natin walang nakakita sa ginagawa ng tao, mabuti man o masama, pero pinapaalala ng Diyos na nakikita niya ang lahat. Siya ay katarungan at darating ang panahon ng paghatol. Minsan akala natin na sa mundong ito nakikita natin na sabi nga nag-enter na tayo sa tribulation. Nakikita na natin na sobrang gulo na ng lalo na sa government, lalo na sa hindi lang sa government, sa lahat ng lugar nagkakaroon ng kaguluhan, ng hindi pagkakaintindihan, at makikita din natin yung mga palala yung nakikita natin sa paligid na nagkakaroon na ng compromising sa mga kasalanan, na yung mga LGBT, yung mga nagiging yung mga law na sa Bible, di ba, minsan ngayon na binabaliktad na, di ba? Yun yung mga and tayo bilang as a Christian, kahit nasabi mong kahit saan man tayo na lugar, nasa bahay man, trabaho, negosyo, nasa field man tayo, pinapaalalahan lang tayo na may Diyos tayong nakatingin sa atin, or may kasama natin ang Diyos, at hindi tayo pababayaan. And doon nga sa yung sinasabi kong hindi tayo pababayaan, na patuloy natin kung ano yung mga natutunan natin salita dito nga sa church natin, dito sa ng Lord. Very hands-on si Lord. Sobrang concerned sa sa atin, kaya masyado na kung ano yung kailangan natin spiritual, yun ang pinipid sa atin. Patuloy tayo panghawakan natin yung mga tinuturo sa atin, natin, isa puso natin to, lakaran natin. And yun nga, ang gusto naman ng Diyos tayo pa rin, makabalik pa rin tayo sa kanya, sa kaharian niya. Yung tumanggap tayo sa Panginoon, malakaran natin yung as a Christian, malakaran natin yung will ng Panginoon sa atin, at sa kanyang pagbabalik, yun, makasama tayo, di ba, sa kaharian ng Panginoon. Yun yung gusto ng Panginoon. And man ang makita natin, hindi nga basihan yung marami tayong nakikita nga na paguluhan sa kahit sa loob ng simbahan, sa mga di ba, may mga sa iba't ibang klase ng simbahan na pagka bumisita ka, marami kang makikita na di ba. Kaya dapat talaga magpaka tayo, makapag tatag tayo sa ating pananampalataya, and lakaran natin kung ano yung tama sa Panginoon. And yung pangalawa naman is God refine His people. Yan, inihintulad ng Diyos sa kanyang sarili sa refineness fire, o yung
ang apoy ay hindi para sirain ang ginto, kundi para alisin ang dumi nito. Ganon din ang pagsubok sa buhay natin. Ginagamit ito ng Diyos para linisin at palakasin tayo. Ibig sabihin, sa pag natin, dito pinapaliwanag ng Lord yung 'di ba, yung sa apoy sa ginto, 'di ba, hinuhubog yung kailangan yung para lumabas yung tunay na ginto o tunay na kinang ng ginto. Diadarag siya sa pinakamainit na apoy. Ganon din yung sa atin ng Panginoon. Dito describe dito na tayo as a Christian, minsan kaya pinapahintulutan ng Lord yung mga testing, pagsubok sa atin sa buhay natin para lumabas yung natin, yung tunay na puso natin. Nandun na kung paano tayo mag-respond sa Panginoon, paano natin panghawakan yung pananampalataya. Sa bawat pagsubok na dinadaanan ng natin sa mundong ito, may kaakibat lagi na pagtuturo yan. Laging nandyan yung nandyan na yun nga, lagi natin isa Diyos natin lahat ng bagay, lahat ng problema, lahat ng natin, yung test natin, mga pagsubok natin. Kasi sabi nga, 'di ba, sa salita ng Diyos, wala naman tayong magagawa kung wala ang Diyos sa buhay natin. Kaya kailangan lahat ng ginagawa natin, lagi nating isubmit sa sa Panginoon, and through the power of the Holy Spirit, makakatayo tayo, makakapag-walk tayo talaga sa ng Panginoon, kagustuhan ng Panginoon. And yun, sabi ng Diyos doon, lagi natin na huwag tayo susuko sa lahat ng pagsubok, dahil may purpose ang Diyos sa bawat proseso o bawat pagsubok na pinagdadaanan natin. And God bless obedient. Dito sa Malakay chapter 3 verse 10, yun nga, pinapakita rito na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako kapag tayo ay sumunod at naging people tayo sa kanyang sarili, sa kanyang, siya rin ang nagbubukas ng pagpapala at sa tamang panahon. Ibig sabihin, patuloy na yung promises niya sa atin, nandyan lagi, at tayo dapat nandun dapat yung obedient natin sa Panginoon. Patuloy natin na sundin natin sa kahit gaano kahirap, gaano yung pagsubok sa buhay natin, sumunod tayo sa Panginoon. And yun yung isa Malakay chapter 2 verse 10 na yan. Nandyan din yung pagpapala ng Panginoon, yung promises niya. And nandun na may mga promises din dyan na sabi nga, napoprotektahan tayo ng Panginoon, lahat ng mga naglilingkod sa kanya, 'di ba? Sa kanya, yung mga lahat ng naging tapat sa kanya, nandun yung presensya ng Panginoon. And kaya tayo dito sa Malakay chapter Malakay chapter 3, pinapakita lang dito na God is always everything talaga. Lagi siyang nandiyan, lagi siyang sa lahat ng oras natin is nandyan si Lord, na lagi siyang nakasubaybay sa atin, nakatingin sa atin, and sa lahat ng gawa natin, andyan pa rin na hindi nawawala yung pagpapala niya. Lagi tayong i-bless ng Lord. Yun naman po. And maraming salamat sa pakikinig. Tayo na po ay closing prayer. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa turo mo sa Malakay chapter 3. Lord God, maraming salamat po, Panginoon, na lagi ka nagre-remind na
lagi ka nandyan, ikaw ang laging nag-guide, ikaw ang laging nagpoprotekta, at sa lahat ng promise mo, Panginoon, pagpapala, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng pagpapala mo sa buhay namin, Panginoon. At Lord God, patuloy, Panginoon, na sama mo kami, Panginoon, na malakaran, Panginoon, ang aming mga kanya-kanya namin pagkakatawag sa inyo, Panginoon, at ikaw ang magturo, Panginoon, sa amin, Panginoon. And Lord God, patuloy na linisin mo, Panginoon, ang puso, isipan namin. And Lord God, patuloy kami makasunod sa iyong salita, Panginoon. Kayo ang papuri pagsamba, Panginoon, Jesus natin, and Lord God, amen and amen. Thank you.